No other king could vanquish the war horse or silence the warrior's rage while riding the lowly back of a donkey. No other king could break the dominion of darkness, the tyranny of evil, with a reign of grace and a kingdom of peace. No other king could give his life for the redemption of rebels, his wealth to welcome the outcast. Jesus is that king, the King of glory, Son of the living God. Not just another king, not just another prophet, not just another teacher. He was the one the world had been waiting for, the one to deliver us from captivity, the Son of David and Abraham's chosen seed. He is the goal of the Mosaic law, Yahweh in the flesh. He is the one to establish God's reign and rule, to heal the sick, give sight to the blind, freedom to the prisoners, and proclaim good news to the poor. This Jesus was the Creator come to earth and the beginning of a new creation. He embodied the covenant, fulfilled the commandments, and reversed the curse. This Jesus is the Christ that God spoke of to the serpent, the one prefigured to Noah in the flood, the one promised to Abraham, the one guaranteed to Moses before he died, the one promised to David during his reign, the one revealed to Isaiah as a suffering servant, the one predicted through the prophets and prepared for through John the Baptist. He is the Father's Son, Savior of the world, and substitute for our sins, more loving, more holy, and more wonderfully terrifying than we ever thought possible. He is our Jesus, and there is no other king like him. He is our God, our glory, our victorious Savior. There is no other king like him. There is no other king. No other king could vanquish. Hallelujah, Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Pakibukas po tayo sa Isaiah chapter 43, verse 16 till 21. Sa Tagalog po, yan ang sinabi ni Yahweh na siyang gumawa ng landas upang maraanan sa gitna ng dagat. Verse 17, sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang karwaheng winasak. Sila'y nangabuwal, di makabangon, parang isang ilaw, namatay ang ningas. Verse 18, ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon, di mo namamasdan. Verse 20, ako'y igalang ninong mga hayop na pawang mailap, gaya ng abestros at asong gubat. Sa disyerto ako'y nagbukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papupurihan. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Okay, isa pong magandang umaga sa bawat isa. Kumusta po ang lahat? Hallelujah.
Hopefully po ay excited po tayo makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Kumusta po yung ating buhay? Kumusta po yung ating isang linggo? No? Alam ko po yung bawat isa ay may mga struggle sa buhay. Amen po ba? Alam ko po na ang bawat isa ay di ko alam kung inaantay yung Friday or excited sa Friday or ayaw ko muna mag-Friday. Sino nag-aantay ng Friday? Lalo na pagka Webis na, no? Sarap magpahinga. No? Pahinga na naman. No? Pahinga na naman. So isa pong privilege ulit na makatayo sa iyong harapan para po sa salita ng Diyos, para magbahagi ng kanya po mga salita at patuloy na ibahagi sa inyo ang kabutihan ng ating Diyos. No? Tayo po muna itumayo, tayo po manalangin muna. Hallelujah. Dakila namin Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa umagang ito sa inyo pong kabutihan, O Diyos, sa bawat isa, sa inyo pong patuloy na pagpapala. Narito po kami, Panginoon, upang sambahin ka at patuloy pakinggan ang iyo pong mga salita. Dalangin po namin, dalangin ko po, O Diyos, ng bawat isa makikinig ng iyo pong mga salita ay patuloy na buksan yung puso at mag-manifest, Panginoon, at maunawaan ang iyo pong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. At maging ang iyong lingkod, O Diyos. Use me, Lord God, as a vessel, as an instrument, Panginoon, to flow your word of truth, Lord God, to reflect, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po makaupo na. Sino po sa inyo yung mga gustong mag-upgrade? Sino po gusto sa inyo yung mga, di ba pag cellphone, sa cellphone, sinong gustong laging may iPhone 11 na may iPhone 12 ulit? Tapos, ano nangyayari pag mayroong upgrade ng nararamdaman natin? Nako, yung 11 ko, maluluma na kasi may 12 na naman. No? Sa bagong damit, sinong gustong nais mag-upgrade? No? Dati bulaklakid, ngayon di colores na. So, bawat isa sa atin ay talagang gano'n tayo, kumbaga, dinidesire natin na sana sa susunod na taon, naalala ko nung bata pa kami, inaantay namin yung Pasko. No? Kasi alam namin, pagdating ng Pasko, sa mga nakarelate yan, sa medyo mayaman, medyo hindi na makarelate. No? Pag inaantay namin yung Pasko, dahil alam namin, pagdating ng Pasko, sigurado kami may bago. May bagong damit, may bagong tsinelas. Once a year lang po yun. Ay ngayon, hindi. Pagka naisip, no? Palitan na yan. No? Ganun kabilis. So sa aming kapanahunan, sa klase ng aming buhay, ay talagang mahirap magpalit. No? Ngayon sa mga cellphone, no? Sa mga gadget, sa mga laptop, no? Sa mga gamit sa sarili, gusto nating lagi may bago. Laging hindi tayo, lagi nating sinasabi, ano bang latest ngayon? No? At bawat kapag may bagong napalit, anong nangyayari? Naluluma na yung dati. No? At minsan may mga sentimental value pa. Ayaw bitawan yung luma, gawa nung may mga kahit wala nang price value, ang kinukuha is yung sentimental value, kaya hindi talaga mabibili yung sentimental value eh. No? So mahilig tayo sa upgrade. Ang Diyos po natin, mga kapatid, ay ganun din. No? Mahilig po siya sa upgrade. So ang ating pong topic sa umagang ito is about new Exodus. Let go of the past and look to the future. New Exodus and let go of the past, a subtitle, and look to the future. Sana all may future na lahat. No? Meron pag kay Lord. No? So ito yung ating tatalakay sa umagang ito at ang ating pong teksto kanina na binasa ni Sir Lina is about sa Isaiah 43, 16 to 21, but yung pong ating verse, no? Main verse, but yung ating pong pag-aaralan is medyo mahaba. No? Yeah, turn with me with your Bible in Isaiah 43 and Isaiah 44. Dalawang chapter po tayo ngayon. No? So, nakakain naman siguro lahat, no? Hindi na magugutom. Busog tayo ngayon sa umagang ito. So, ang ating text, Isaiah 43, verse 16
to 21. So binasa na kayo na yung ating teksto, but basahin ko lang siya ulit sa English. Ano? Ang sabi dito, 43 verse 16 to 21. This is what the Lord says, He who made the way through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses, the army and reinforcement together. And they lay there, never to rise again. Extinguished stuff are like a wick. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. So yung ating pong pag-aaralan is Isaiah 43:16 to 21, but bibigyan ko po kayo ng background, bakit ba ito nasabi? Usually, nagagamit natin itong forgetting the past. The past is about, in the tawag dito, maraming gumagamit na ito yung mga sariling mga masasamang nangyari sa buhay. But ano ba yung sinasabi ng Diyos dito sa sinasabi niya sa Isaiah 43, verse 16 to 21? Ano yung past na kanyang sinasabi? So just for the short background, no, from verse 1 to 7, God's urged Israel not to fear. Sabi niya sa Israel, huwag kayong matakot. Ito yung kanyang comfort sa Israelites dahil during those times sa book of Isaiah, it is nandun sila sa slavery, captivity, exile, no? Sila ang Israel ay na-exile sa Babylonian. Ibig sabihin pagka-exile ka, wala kang magawa sa sarili mo, no? Kontrolado ka ng bayan kung saan sakop ka. Katulad sa atin dati, tayo dati sinakop ng mga Spanish, no? At mga ng Spain. O salita natin Spanish, mga Spaniards, no? Sinakop tayo ng mga Spaniards. So minsan yung iba ay nagkakaroon ng mga Spanish na word. Example, sinakal ng mga Spanish. Silya, no? Ano yung silya? Sa Tagalog, silya is yung upuan. Lamesa. 1, 2, 3, 4, 5, no? Naalala ko, sabi ko, alas 12 tayo pupunta. Sabi ng isang yung kapatid, Pastor, ano yung alas 12? May mga ganon. So, born in the ancient times. No? So, may mga ganong tawag dito. May mga ganong, so, colonize ito, nagiging, na-adapt mo yung kanilang kultura. No? So, sa kanilang kapanahunan, na-exile sila sa Babylon no, kung saan wala silang freedom. No? Wala silang freedom. No? At mahirap ma-exile. No? Wala kang laya at limited yung iyong galaw. At sa kanilang kapanahunan, kung ano yung pinapasunod batas sa kanila ng Babylon, ay dapat sundin nila. Ganun po sila. Kahit pa sinasabing sila ay bayan ng Diyos, but yung bayan ng Diyos ay naging na-conquered na. No? So ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa pamamagitan ni Prophet Isaiah, sabi doon, do not fear. Huwag ka matakot, no? Nandun sa captivity. Basahin natin yung Isaiah 43, 1 to 7. But now, this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. No? Sa verse 1 pa lang, ito yung sabi ng Panginoon na, do not fear, huwag ka matakot. No? Sabi niya sa bayang Israel kay Jacob, sabi niya sa bayang Israel na, ako yung naggumawa sa'yo, ako yung naglikha sa'yo, ako yung nag-redeem sa'yo, kasi pinapala ng Diyos yung redemption during those times nung sila ay na-slave o naging slave ng Egypt. Natatandaan po ninyo na dahil kay Moses, pinadala ng Diyos si Moses para sila ay maka-escape. Yun yung pinaka major Exodus. Pag sinabing Exodus, ito yung pag-exit. No? Ito yung salitang Grego, pag-exit, ibig sabihin, yung sila ay maka-escape doon sa sitwasyon na hindi nila kayang, kumbaga napakahirap. No? So during those times na yung mga Israelites ay talagang lumapit sa Panginoon,
ay pinadala si Moses, no? Para sila ay iligtas mula doon sa Egypt. So, yun yung pinaka major exodus na nangyari sa Bible na kung saan yung bayan ng Diyos inilabas para dalhin doon sa promised land. Kaya sabi ng Diyos kay Isaiah, sabi niya, do not fear, for I have redeemed you, I have summoned you by name. You are mine. Naalala ko sa Facebook pagka may mga binibigay ng mga may binidisplay mga okay-okay, mga okay-okay, no? Ima-mine. Mine ko na yan, no? So wala pang bayad, no? So pagka mine na, pag sabi mine ko na yan, hindi na ibebenta yon. So sa Facebook pa lang yan. Si Lord sabi niya, akin ka. Pag sinabi na Lord na akin ka, walang pwedeng umagaw sa iyo. It is, you are in the hands of God, no? Secure ka sa kamay ng Diyos. Kaya sabi niya sa bayang Israel, you are mine. No? Verse 2 sabi niya, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep you over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Hindi ka maano sa naglalagablab, no? May kanta nito eh. Sino nakakaalala? Kasama natin ng Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ng Diyos. Dumaan ba nako sa ilog, di ako malulunod, no? Dumaan ba nako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Sabi niya, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Rosh and Siva, in your said, ipinapaalala ng Diyos sa kanila that during those times, yung Babylon, yung dati nag-captive sa kanila ay pinatalo ng Assyria, ginamit ng Diyos para sila makalaya. Sa verse 3, sabi niya, since you are precious and honored in my sight, and because I love you. Una, create. Sunod, ni-redeem, no? Bakit niya ni-redeem? Dahil sa pagmamahal ng Diyos. I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life, no? Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. Ito yung prophecy ng Panginoon ni Isaiah. Nang sinabi ng Diyos, i-gather sila muli at nililigtas sila muli ng Diyos during those times sa kanilang captivity. Tayo ba pag naranasan natin ito, nasa captivity ka ba ngayon? Para bang ikaw ay nakagapos na parang walang pag-asa ang iyong buhay? Sabi ng Panginoon, no, do not fear. Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. Verse 6, sabi niya, I will say to the north, give them up. And to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. No? Nais ng Diyos na i-gathered. May kapangyarihan ng Diyos, no? Na i-gathered yung kanyang mga anak. Lagi nating isipin, hindi natin kayang hanapin ng Diyos, hindi natin kayang matagpuan ng Diyos, ang Diyos ang laging naghahanap sa atin. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So ano yung bagay, no? Ang pangako ng Diyos, bakit? Ano yung tatlong reason, no? Na bakit wag daw matakot yung Israel? No? Una, dahil ang Diyos ang nag-form sa kanila, no? Nag-redeem doon from the bondage sa Egypt. Ano pa? Pangalawa, yung Israel ay mahal ng Diyos. Sabi niya, I love you, no? Ganun ang Diyos, no? Mag-express yung kanyang pagmamahal. Sino po sa inyo yung expressive? Pagkamahal niya, sinasabing I love you. Yung iba naman, sinasabing, kahit di ako mag-I love you, alam ko na yan. Di ba? Alam mo naman, kahit di ako mag-I love you. May mga ganun. Hindi siya expressive, no? But si Lord, ini-express niya, I love you. No? Mahal kita dahil ginanilikha kita, ginawa kita, no? Pangatlo, ano ba ang reason Diyon ay sabi niya, na huwag kang matakot, sabi niya, ang Diyos ay sumasa kanila.
Kaya tayo mga kapatid, ano man yung takot nasa puso mo ngayon, no? Sa pakiramdam mo nasa captivity ka, may nakagapos, may tanikala sa iyong buhay, anumang distress na iyong nararanasan, sa iyong nakaraan, at maging sa hinaharap ngayon, huwag kang matakot, ibigay mo sa Diyos. God is with you. No? Sa chapter 43, verse 8 to 13, God called the Israelites to be the witness to the world. No? Israel called to be a witness to the world. Tinawag sila ng Diyos. No? Alalahanin natin yung istorya na ito is about sa kanila. No? So kunin po natin yung aral mamaya. Sabi niya sa verse 8, lead out those who have eyes but are blind, who have ears but are deaf. So maraming tinawag ang Diyos, no? Maraming tinawag ng Panginoon na even sa kanila, nakikita nila yung ginagawa ng Diyos, but bulag pa din sa katotohanan, no? Nakakakita sila but spiritually they are blind. And kahit sila nakakarinig, but bingi sila sa panawagan ng Panginoon. At ang purpose ng Diyos, sabi sa verse 9, all the nations gathered together, and the people assembled, which of their gods foretold this and proclaimed to us the former things. Let them bring in their witnesses to prove they were right, so that others may hear and say. It is true. No? Sabi dito sa verse 9, sabi dito, na sino yung gustong, sabi magtawag kayo, no? Kung sino yung gustong magpatotoo, no? Sa mga Diyos ninyo na makakalikha gaya ng Panginoon. No? Walang pwedeng ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesus, sa ating God the Father, no? So walang ibang pwedeng gumawa na kahit sino mga Diyos-Diyosan. At verse 10 sabi niya, you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Before me, no God was formed. No? Pansinin po niyo yung God is a small letter. Ibig sabihin, malaking letter na G is about God the Father, or really to Jesus Christ. No? But this God is about Diyos-Diyusan. Nor will be there one after me. So tinawag ang Israel para mag-witness. I am the Lord, and apart from me, there is no Savior. Walang ibang Diyos. No? Sabi ng Panginoon sa kanila, sabi ni Yahweh sa kanila, walang ibang Diyos maliban sa akin, ako lang ang Diyos na totoo. No? I have revealed and saved and proclaimed, and I, and not some foreign God among you. You are my witness, declares the Lord, that I am God. Yes, verse 13, and from ancient days I am He. No one can deliver out of my hand when I act, who can reverse it. So yung plano ng Panginoon, mga kapatid, yung purpose ng Diyos sa pagkatawag ng Israelites, yung bayan niya, to witness yung kabutihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos kung sino siya. No? Na sila dapat yung magamit. No? In-invite niya ibang mga Israelites, but they are blind. But dapat yung mga Israelites dapat witness, na dapat makita sa kanila, ma-proclaim nila ang Diyos, na ang Diyos ay totoo. No? At challenge ng Diyos, yung ibang mga nation, ang sabi doon sa verse 10 kanina na, okay, sige, tumawag kayo ng mga witnesses, i-prove ninyo kung sino yung makapredict sa mga darating na panahon, no? Yung future events. Sige, magtawag kayo ng mga bansa, at yung bawat bansa, during judgment, ay kung makita ninyo kung sino yung gustong magpatotoo. Ang sabi ng Diyos, wala, pwede magpa-totoo. No? At wala makapag-predict. Makapag-sabi, kung anong mangyari sa hinaharap. At ang sabi niya sa mga Israelites, they are the witness at pinili ng Diyos. They are chosen to be witness. At ang sabi dito, para i-demonstrate nila na ang Diyos ay iisa lang. So sila yung bayan ng Diyos na dapat magpatotoo. Dapat mag-proclaim. Dapat makita sa kanila yung kapangyarihan ng Diyos, makita sa kanilang buhay. Na kanilang ipapatotoo na wala ng ibang Diyos na nag-exist maliban kay Yahweh, no? At yung deliverance ng Diyos sa kanila sa Egypt at maging sa panibagong Exodus na gagawin ng Panginoon
ay hindi pwedeng gawin ng walang kapangyarihan. No? Maliban ang Diyos. Maliban ang Diyos nang siyang pwede makapagligtas at sa kanyang mga plano, doon sa last verse of 13, na walang pwedeng magbago. Walang pwedeng, kaya yung ating prayer ay hindi po totoo na mababago natin sa prayer yung mind ng ating Diyos. Sabi ko nung una, na ang ating pag-pray ay hindi ibig sabihin baguhin yung isip ng Diyos, kundi baguhin tayo ng Panginoon. I-inline yung ating kaisipan sa kaisipan ng Diyos. No one can reverse what God puts into actions or i-destroy yung kanyang plans. Yung plan natin, naalala ko yung post ni May, nakita ko nung isang araw, dumaan doon sa aking timeline, sabi doon, napangiti ako doon, sabi doon ano ba sabi doon, May? Hindi ka ginugulo ng Diyos. No? Hindi ka ginugulo ng Diyos, inaayos ka kasi ang gulo mo. Parang nakita ko yung post niya. So, precisely, totoo naman, ano? Na minsan tayo ay sobrang gulo natin mag-isip. Sobrang ang dami natin mga plano na tayo mismo ay nadi-distract. But yung mga plans natin is, tawag dito, sinisira ng Panginoon para i-fix para sa Kanya. At yung plano ng Panginoon, mga kapatid sa atin, gaya ng plano niya sa mga Israelites ay hindi kayang baguhin kahit sino man. No? Sa Ephesians 1 verse 3 to 6, I think itong sinabi ng Panginoon is related to salvation. No? Ephesians 1, 3 to 6, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. So sino yung author ng blessing? Yung Father, no? God the Father. At sa pamamagitan ni Kristo, binibless tayo sa ang tunay na blessing ay nasa Panginoon. Ang tunay na blessing ay nasa Panginoon Jesucristo. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy. Kaya kung isipin natin minsan na meron ka pang mga hinagpis sa buhay na hindi kaya isolve ng Panginoon, kapatid, kung pinlano ka nga ng Diyos na hindi ka pa dumating sa mundo, no? Pinili ka ng Diyos na wala ka pa, hindi pa nag-meet yung mga nanay at tatay. Hindi pa sila nagliligawan, no? Pinili ka na ng Panginoon. Kaya ka nandito ngayon, no? For He chose us in Him before the creation of the world. Hindi pa nagawa ang mundo. Kaya ganun magplano ang Diyos, no? Hindi siya, minsan ang tao, magplano 1 day before, 3 days before. Pero ang Diyos nagplano siya before the creation of the world. At ang sabi niya, to be holy and blameless in His sight. Kaya minsan na may misquote natin ito, no? Kapag nasa church ka, holy ka na. Hindi ka na, wala nang pwede maipinta sa'yo. Ang sabi dito, to be holy and blameless in His people's sight, hindi sa paningin ng Diyos. Bakit? Sa tao, mga kapatid. Sabi mo nung una, magpaganda ka, may maipinta sa'yo. Magayos ka ng buhok, may maipinta sa'yo. Kahit anong klase pinakamagandang damit mo dito sa mundo, kahit anong patangos mo ng ilong, may maipipintas pa din. Isang lalaki, sabi niya, pinuna ng isang babae, sabi niya, ilong mo medyo pango. Ay yung lalaki dahil medyo sensitive, gusto magpatagos ng ilong. Doon nagpatagos, ano ginawa mo sa ilong mo? Ba't nagpatagos ka? Doon hindi talaga pwedeng ma-please yung tao. But sabi dito, to be holy, pag sinabing holy is set aside for a purpose. Tinawag ka ng Diyos for a mission. Tinawag ka ng Diyos sa purpose ng Diyos. Hindi ka tinawag para lang nandyan. No? Tinawag ka ng Diyos to be set aside for His own purpose sa buhay ng bawat isa. And blameless in His sight. Kung pinipintasan ka pa ng iyong kasama, okay lang yan. Basta ang mahalaga, hindi ka napipintasan ng Diyos. Huwag mong tingnan yung ang ganda naman yan. Huwag mong tingnan yan. No? Pag sinabi ang ganyan, mamaya, iba nang sinasabi yan. Ganda pa naman. Tapos pag talikod pala, kaya lang, hindi bagay yung chinilas niya. Ay, yung kanyang sandal.
May mga side comments pa yan. Ay, ang ganda ng buhok niya, parang parang ganda, parang brown. Ako, parang na siyang ibon. May mga side comments na ganyan. No? Kaya, kay Lord na tayo mag-focus. Verse 5, sabi niya, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. So, yun palang purpose. Tinawag ka ng Diyos before the creation of the world to be holy and blameless. Predestined us to adoption to sonship. Tayo ay nakatalaga kay Jesus Christ, no? With His pleasure and will. Verse 6, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in one He loves. Kailangan din ma-upgrade yung ating, upgrade din na yung ating mga gamit. Yan na lang hindi na-upgrade. Sa chapter 43, verse 14 to 21, God has a promise to deliver Israel from Babylon. Ito yung pangako ng Diyos, no? Yung pangako ng Diyos sana na i-deliver sila ng Diyos sa exile, sa captivity ng Babylon, no? Verse 14, sabi niya, this is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel, for your sake I will send to Babylon and bring down as fugitives all the Babylonians. In the ships in which they took pride, I am the Lord, your Holy One, Israel's Creator, your King. Ito yung pangako ng Diyos sa kanila na merong gagawin ng Diyos. No? Ang sabi niya dito sa 14 na yung Babylon ay hahatakin niya pababa. Palalayain sila ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, I am the Lord, your Holy One, the Creator, and the King. Verse 16, sabi niya, this is what the Lord says, He who made way through the sea, a path through the mighty waters, no? Who drew out the chariots and horses, the army and reinforcement together, and they lay there never to rise again. Extinguished, snuffed out like a wick. Itong 16 to 17, dito sinabi ni Prophet Isaiah mula sa Panginoon, mula kay Yahweh, pinapaalala yung ginawa ng Diyos sa first Exodus sa Egypt, yung kanilang pag-exit doon, na kung saan hinati ng Diyos yung ano yung hinati ng Diyos? Yung dagat. Salamat sa dalawang nagbabasa. Hinati yung dagat, no? At ang nangyari, lahat ng yung mga karwahe, lahat ng mga horses nila, at lahat ng mga armies na yon ay natabunan. At ayon doon sa pag-aaral, nung hinati na yung dagat, ay talagang tuyon-tuyo. As in, hindi sila malubak, ma-stuck doon. No? Isabihin, talagang totally dry yung lugar na yun. No? Di ba pag dito sa dagat, pagka pumunta tayo tapos yung tubig is bumalik dun sa nagtipon-tipon sila ng naging low tide, basa pa din yun. Putik-putik pa yun. But sabi nung time nila ni Moses is talagang totally dry siya. Di ba, yung mga bata malulubog doon, hindi sila makaalis. No? Ganun kabuti ang Diyos. At ang sabi doon, lahat ng kanilang makarwahe, lahat ay nawala, nalunod at namatay yung kanilang mga warrior. But pagdating sa 18 to 19, ito yung upgrade na sinabi ng Diyos. Forget the former things, do not dwell on the past. Ito yung ginawa ng Diyos sa yung first Exodus. Patang sabi ng Diyos, kalimutan mo yun. No? Huwag kang manahan doon. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. No? The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland. Makita po natin dito sa 18 to 19, ano yung ating makita dito na hindi ibig sabihin na kalimutan mo na totally. Patang nais ng Diyos, alalahanin mo man, at huwag kang mag-dwell doon. Kung hindi, gamitin mo siyang springboard. No? Pag sinabing springboard, ito yung, alam mo, yung sinakakita ng mga springboard sa mga Olympics. Sino nanonood ng Olympics? Yung tumatalon sila sa yung pagdadive, no? At ginagawa nila yung springboard na yon
para makatalo ng ma-perform nila yung nais nilang acrobatic na ginagawa. No? So, same thing ang sinabi ng Panginoon na tingnan ninyo at huwag kayo mag-dwell doon. Sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-dwell doon sa past. No? Naalala ko dati kapag kami lang sa Skada nag-uusap, inaalala namin yung nangyari ng Jerim for the past 10 years. Ang dami mga Bible study para hindi napapagod. So bakit ngayon parang dalawa na lang, online na lang, parang pagod na pagod. Totoo. Parang dati may mga sunduan pa, isa sasakyan lang yun dati. Sundo sa ROP, sundo sa Coram, sundo sa Alquer. Kay sanding sasakyan lang yun. Parang dami sasakyan. Online na lang, parang, parang mag-add, wag na lang. Ako si Paso nagsasalita, wag na lang. Joke lang, no? But really, no? Amazing nung time during those times. At ang sabi ng Panginoon, do not dwell on the past. Look into the future. So I am doing a new thing, sabi ng Panginoon. Then sabi niya sa verse 20 to 21, the wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland. Alam niyo kasi pag sinabing disyerto, pag sinabing mga liblib na mga lugar, nandun yung mga delikado talaga. Ang sinasabi sa Bible yung valley, ay mga may mga delikadong lugar yun. No? But even though mga wild sila, pinapakita doon na gaano man ka-imposible yung lugar na yun, gaano man kadelikado yun, nandun ang Diyos kasama niya. At yung mga nandoon, kaya papayapain ng Diyos para sa lingkod niya, para sa mga anak niya. Kaya niyang i-sustain yung kanyang power doon sa sitwasyon mo na sa tingin mo ang dami ng mga problemang pwedeng harapin. 21, sabi niya, to give strength to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Yung palang purpose. Bakit gumagawa ulit ang Diyos ng himala na panibagong miracle sa buhay nila? Ba't gagawa ang Diyos ng new thing sa buhay nila para i-proclaim nila at ipakilala nila na ang Diyos ay makapangyarihan? Sa verse 43, 20, bago tayo pupunta doon sa ating text kanina, no? Sa 43, 22 to 28, ito naman yung deliverance, no? Deliverance ng Israel sa grace ng Panginoon, no? Kaya yung grace hindi lang ngayon. Minsan sinasabi natin na dati sila is namumuhay by law, but ngayon by grace. Even before, may grasya ng Panginoon. No? Sa 22 verse 28, ito yung kanilang problema no? Ito yung kanilang kasalanan, bakit sila nagkaroon ng captivity, bakit sila na-exile. Sabi ng Diyos, 22, yet you have not called on me, Jacob, you have not wearied yourselves for me, Israel. Tatanda pa rin si Jacob ay pinalitan yung kanyang pangalan na Israel, kaya wag kayo malito, no? Pag Jacob o Israel, yung kanyang dating Jacob, ibig sabihin is mandarambong, deceiver, no? Manlilin lang. At nung tinawag na siya ng Panginoon, sabi niya, i-bless mo ako. No? Nung nakipagbuno siya sa anghel sa angel ng Panginoon, sabi niya, okay, from now on, your name will be changed. Tatawagin ka ng Israel, bayan ng Diyos. No? From deceiver to paging bayan ng ating Diyos. Kaya tayo, pag na-born again na tayo, no? Dati wala naman brother. Ngayon, Sir Lina, ngayon may Sister Lina na. Dati Lina. Marie. Ngayon na may Sister Marie, may mga pagbabago na. No? Pero hindi natin pinapalitan gawa nung meron tayong mga sa batas, mga legalities. No? 23, you have not brought me sheep for burnt offerings, no? Nor honored me with your sacrifices. I have not burdened you with grain offerings, nor wearied you with demands of incense. You have not bought any fragrant calamus for me, or lavished on the fat of your sacrifices, but you have burdened me with your sins, and wearied me with your offenses. So, sabi ng Diyos, ito yung mga problema sa iyo. Hindi mo na ako pinapaputihan, hindi ka na nag-sacrifice, hindi ka na nag-o-offer. Sa halip, pinabigat mo pa yung aking damdamin sa pamamagitan ng inyong kasalanan.
Yun yung complaint ng Pang-Diyos. Na nagko-complain din talaga ang Diyos sa atin. At 25 sabi niya, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sin no more. So ito yung complaint ng Diyos from 22 to 24. Ito hindi mo nagagawa, Israel. Ito dapat mo, ba't hindi ako nagko-complain? Ba't ang sabi ng Diyos sa 25? Sabi niya, lahat ng yun, bayad na. Sabi niya, for my own sake. So hindi ibig sabihin, ililigtas sila ng Panginoon, minahal sila ng Diyos, hindi dahil kamahal-mahal sila. Hindi sila niligtas ng Diyos dahil deserving sila. They are undeserving. Pero sabi ng Diyos, dahil sa akin, wala akong complaint sa iyo dahil mahal kita. No? Eh sa atin, siyempre, pag nagmahal tayo, yung alam nating kaya nating mahalin. No? Kaya nating pakisamahan. Pag hindi, di kaya. But yun yung panuntunan ng Diyos sa kanyang 26, sabi niya, review the past for me. Let us argue the matter together. State the case for your innocence. Your first father sinned, those I sent to teach you rebelled against me. So I disgraced the dignitaries of your temple. Ano yung ibig natin sabihin dito? Sinasabi ng Diyos. Sila'y nagkasala, nandun sa captivity, at ang sabi ng Diyos, okay, for my own sake, palalayain kita. Pero kahit ganun yung pagpapatawad ng Diyos, still, meron pa ding consequences na kanilang maranasan. Yun yung sila nasa captivity ng kanila pong buhay. Yes, patatawarin naman tayo ng Diyos. No? Andun yung kanyang pagpapatawad dahil mahal tayo ng Diyos. But lagi natin tandaan, God is merciful, but God is also just. Di ko lang alam, may mga magulang dito na konsentidor. Pagka nagkasala yung anak, okay lang yan anak. No? Cute-cute mo nga, okay lang yan. Gawin mo pa sunod, okay lang yan. Tapos pagka sinaway ng nanay, pagagalitan pa ng tatay. Bakit pinagalitan yan? Ay, may kakampi na. No? But ang Diyos natin, hindi siya konsentidor. Kung tama ka, tama ka. Pagka mali ka, mahal ka pa din ng Diyos. Kaya lang, disiplinahin ka ng Panginoon. No? In sa ating last chapter 44 verse 1 to 5. No? Dito, again, ay in-exhort ng Panginoon no? Na dapat huwag silang matakot. No? 1 to 5 sabi, but now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. This is what the Lord says, He who made you, who formed you in the womb, and who will help you. Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, no? Whom I have chosen. Pag sinabi Jeshurun, ibig sabihin is, sa Greek is about upright. Matuwid. For I will pour waters on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offsprings and my blessings on your descendants. They will spring up like grass in a meadow, like a poplar trees by flowing streams. No? Some will say, I belong to the Lord. Others will call themselves by the name of Jacob. Still others will write on their hand, the Lord's, and will take the name of Israel. So maraming magpapatotoo, maraming mag-claim sa Panginoon. No? At again, sabi dito, na makita natin sa 1 to 5 is, in-emphasize dito yung pagpili ng Diyos at paano sila minold no? Ng Diyos ang bayang Israel. At dahil nangako ang Diyos na sila'y tutulungan, ang nais ang hinihingi naman ng Panginoon na dapat huwag silang matakot. So maging sa atin, may pangako ang Diyos sa atin na tutulungan tayo ng Diyos. At alam natin na ang Diyos ang lumikha sa atin. Alam natin na ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. At alam natin may Diyos tayo. Gaya ng bayang Israel, huwag din tayo matakot. No? At ang Diyos, i-refresh niya. No? Physically and spiritually. At ang sabi dito, i-bless lang sila ng Panginoon as much as long as sila ay magbagong buhay. No? Mag-repent at i-admit yung kanilang sin. At yung Holy Spirit ng Diyos mag-flow sa kanila.
At mangyayari na yung outpouring, no, ng blessing ng Panginoon once inadmit yung kanilang weaknesses, yung kanilang mga sin, at yung kanilang pananampalataya sa Diyos ay ma-restore. No? So sa atin pong, yun po yung kwento ng Isaiah 43 and 44. Diyan pa ba kayo? So sa ating conclusion and application, number one, God will continue to work in your life in the same way that He has done in the past. Sa ating pong text kanina, Isaiah 43, 16 to 21. No? Ang Diyos ay patuloy gumagawa sa buhay mo. No? Kung paano siya gumawa noon dati. Ayaw ng Diyos na, kumbaga, isusustain ng Panginoon yung iyong pangangailangan. No? Kikilos ang Diyos, kaya nga sinabi doon, kumbaga, binigay ng Panginoon. No? Sinabi niya kay Propeta Isaiah na ito, i-remind mo sa kanila, yung ginawa ng Diyos sa first Exodus, na ano man yung needs mo, ano man yung kanyang, kumbaga ang Diyos kikilos, kung sino ang Diyos nung panahon na yon, yun din sa panahon nila, at para sa atin naman, yun din ang Diyos na kikilos sa buhay natin. At kung ano yung nilulukbak natin, no? Noong nakaraan, mas gagawin pa din ng Diyos ng higit sa ngayon. No? So do not dwell on the past, but rather focus on what awaits on you in the future. Huwag lang tayo mag-dwell doon sa past. Alalahanin natin yung nakalipas natin. Patang nais ng Diyos, meron tayong mga bagong testimony sa ating buhay. Gusto nyo ba, after 10 years, ang testimony, yung pa din? At sasabihin mong sana all, ganun ulit yung mangyari sa buhay ko. After 30 years, Lord, sana ganun ulit, buti pa nung araw, ganun ka, Lord. Yeah. But ang nais ng Diyos, mga kapatid, na meron kang bagong testimony daily sa iyong buhay. Minsan, nilulukbak namin yung church dati. Ng mga leaders. 10 years ago, ganito yung nangyari. Sabi ko, hindi po pwedeng ganun lang mangyari. At salamat naman sa Diyos. No? Nag-upgrade na tayo ngayon. No? At salamat sa ating mga kapatid na ginamit. No? Na Brother Alex at Brother Don. At sa mga IT natin. No? Tech media natin, sila Amy. Diyan na si Sam. No? Na magamit ngayon ma-upgrade. No? So for past 10 years, yun mga nangyari. So ngayon, 10 years again na start, may bababago na ulit. No? So sa ating buhay mga kapatid, hindi lang tayo, huwag lang nating, pwede natin balikan yung nakaraan. At ang sabi ng Panginoon, do not dwell on the past. Isipin mo yun, ganun kabuti ang Diyos sa buhay ko. At ang sabi ng Diyos, I will make new things. So doon tayo maging excited. Ano yung bagong gagawin ng Diyos sa buhay ko ngayon? Ayaw ko na i-testify yung dati ko. Gusto ko na yung bagong testimony ko ngayon na ito naman yung gusto mong sabihin sa Panginoon, ipagpasalamat sa Diyos. At hindi ko sinasabi, huwag yun na i-testify yun. Ang gusto kong ibig sabihin, nais ko lang sabihin is, wala ba bagong ginagawa ang Diyos sa buhay natin ngayon? Ang Diyos ba'y kumikilosan sa buhay mo for the past 10 years? I believe God is working in your life even today. No? Kasi pag nilulukbak natin minsan, nadidismaya tayo. Bakit dati active naman kami? Bakit ngayon parang inactive ako? Lord, bakit ganyan ka, Lord? Sinisi pa si Lord. Kaya sabihin ni Lord, kasi dati active na active ka, ngayon hindi na, kaya hindi ka active. Isipin natin mga kapatid, na ang ating pagiging active sa Diyos ay hindi yung mga ginagawa natin ng mga bagay sa ministry. Hindi yon. Ang susi is prayer. Minsan ka nauuna pa yung plano kaysa sa nauna pa yung plano sa prayer. Pa-plan muna tayo, tapos pagpa-pray natin to, nabaliktad, no? Na-reverse, si Lord na susunod sa mga plano. So pray muna, din plan. Lord, ano ba yung paplano namin, Panginoon? Minsan habang ako'y nag-iisa, iniisip ko, Lord, for the past 10 years, ano yung nagawa mo sa gawain? At okay, ang daming nagawa. At Lord, panibagong 10 years o 20 years, ano na yung ipapagawa mo sa atin ngayon? Nakakatuwa din naman sa mga leaders dahil nandun yung support at prayer. Lord, pray na ipapagawa ng Panginoon.
So do not dwell on the past, but rather focus on what awaits on you in the future. No? Maaring marami kang mga obstacle ng time, but ang Diyos kumikilos sa buhay mo. But lagi na, maging excited tayo lagi na itong panibagong buhay. No? Na meron ulit gagawin ng Diyos na mas higit pa doon sa ginawa ng Diyos. Na makikita natin na ang Diyos ay buhay, gumagawa siya ng past 10 years, at ganyan gagawa din ang Diyos ngayon at sa mga hinaharap pa sa buhay natin. Kaya huwag po tayo panghinaan pagkat ang Diyos natin ay Diyos, hindi lang kahapon. At hindi lang noong past 10 years. Ang Diyos natin ay noon, ngayon, at magpasawalang hanggan siya ang Diyos. Number 3, sabi dito, God will meet your needs even when you're going through difficult and spiritually dry times. Kaya minsan mga kapatid, kahit nandun ka sa lugmok na buhay, sa mga uncomfortable situation ng iyong buhay, huwag na huwag yung iisipin na pinabayaan ka ng Diyos. Kahit pa doon sa borderline ng iyong buhay, huwag mong isipin na pinabayaan ako ng Diyos. Hindi ko na, wala na, talagang kaliwali na ako sa Diyos. Hindi po ganun. No? Lagi nating isipin, minsan ginagamit yung mga situation na yon para tayo mabuksan yung ating kaisipan to look back, to look out no? Sa future na ibibigay ng Panginoon. Minsan yung mga negative na nangyari sa atin is i-turn ng Diyos to positive para pala mapabuti tayo. Kaya katulad sa mga Israelita, no? Even though may promise ang comfort ng Panginoon, but meron din siyang discipline. Para ano mangyari? Para magkaroon ng good result. No? Magandang produkto na dadalhin sila muli dun sa bayan ng ating Diyos. At tayo mga kapatid, ginagamit yung mga hardship sa buhay natin para tayo ituwid ng Diyos, para sumunod tayo sa Kanya, para pagdating natin doon sa ating Diyos, walang may complain sa atin ng Panginoon na, uy, tatamad-tamad ka sa gawain. Pag Zoom, tulog ka. Pag sa gawain, antok-antok ka. Walang may complain sa atin ng Diyos. Bakit? Nag-aapoy tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Yun ang nais ng Panginoon. Kung gusto natin i-testify yung goodness ng Panginoon daily at yun ang nais ng Panginoon. Again, hindi ko sinasabing kalimutan nyo yung nakaraan dahil binless kayo ng Diyos. Pat ang gusto sabihin, iparating sa inyo is dapat may bagong testimony mulit ng Panginoon. Ay ko lang sa inyo, pag halimbawa, nag-testimony ng pang 20 years. So daling ko tatayo ulit pang 20 years. Tatayo ulit sa sunod pang 20 years. Ano ba yan? Unlimited yan. Di ba? Pero pagka lagi may bago sa buhay mo ngayon, mga kapatid, nakakatuwa. Nakakatuwa. So ang Diyos ay alam niya yung needs natin in times of difficulties, in times of spiritually dryness. Pagka spiritually dryness tayo, kahit physically fit tayo, pagka spiritually dry ka, spiritually decline, automatic yun. Package yun. No? Physically decline. At tatama rin na tayo doon. Kaya minsan nagiging natin ng Diyos, nagiging optional natin ng Diyos. Huwag po natin gawing optional ng Panginoon. Gawin po natin siyang priority sa ating pong buhay. Last part, proclaim God's faithfulness and continue to praising His name. Yun naman ang purpose ng Diyos. Bakit sila tinawag? I-declare yung kabutihan, i-proclaim yung kabutihan ng Diyos. Ipakilala sa mong mundo na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ang makapangyarihan. Ang Diyos ay source ng lahat ng bagay. So sa ating mga kapatid na tinawag tayo ng Diyos, ano po yung dapat nating gawin? I-proclaim natin ang kabutihan, ang faithfulness ng Diyos. Kung sino ang Diyos. At magagawa lang natin yung sabihin, ipakilala kung sino ang Diyos sa mga tao, kung kilala natin ang Diyos mismo. At paano natin siya makikilala? Again, back to the Word of God. Sino may Bible ngayon? Be honest. Yung iba, cellphone, praise God. No? But it's a joke, or nakakatawa siya, but mga kapatid, hanggat hindi natin nakikilala ang Diyos ng mabuti, at hindi natin nakikilala ang Diyos sa buhay natin, hindi din natin siya may papakilala kung sino ang Diyos sa iba. Halimbawa, si Brother Alex, paano ko siya ipakilala kung hindi ko naman siya kilala?
Hindi ko siya hayang magsundo doon sa Babila kung hindi ko siya kilala. Baka kidnapin, di ba? Baka mga bata ito, cargo ko ito, ng mga batang ito. No? Pumapayag yan doon dahil alam nila ako nagsusundo. Eh kung hindi ko kilala to, si Brother Alex, papuntahin ko doon, hindi rin komportable yung kanyang mga nanay. Baka sabihin kidnapper to, baka kidnap or ransom to. Nakita yung ibig ko sabihin, confident ako na safe siya kasi kilala ko siya mag-drive. Hindi siya barubal mag-drive. Alam ko pa paano niya iingatan ganang pag-iingat ko din sa kanila. So ganun ang Diyos. No? Na once kilala natin ang Panginoon, confident tayo na when it times sa hardship ng buhay natin, alam natin na ang Diyos ay buhay. Alam natin na may Diyos kikilos sa buhay natin pagkat kilala natin kung sino yung pinaglilingkuran natin na Diyos. Maliban tayo ay talunan. Bakit dahil hindi natin kilala na ang Diyos natin ay Diyos ng tagumpay. Yun yung kulang, no? Real talk tayo. Sa church, ilang beses kayo nag-check ng inyong Facebook? Aminin. Atin natin lang. Atin natin lang. Totoo mga kapatid. Yan ang realidad ng buhay, no? But as long as nakilala natin ang Diyos sa salita niya at confident tayo, no? At makakanta natin yung kinanta nating kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Pero pag hindi mo kilala ang Diyos, sabi nila kilala mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Ba't lungkot na lungkot ka? Kasi hindi mo kilala ang Diyos. No? Ba't sabi ng Panginoon, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Nagmamatter yun mga kapatid. No? Kaya hopefully, na tayo mga kapatid ay i-proclaim natin ang faithfulness sa Panginoon. Gaya ng ating tema nung nakaraan, celebrating God's faithfulness. At kapag na-celebrate natin yung faithfulness ng Diyos, dama sa ating puso, dama sa ating buhay, meron tayong joy while on singing and praising to the Lord. So nagmamatter yun sa puso po natin. Kaya tayo para walang ganang umawit, kumanta, kasi hindi talaga Hindi talaga natin namimit siya. But ito yung aking challenge sa bawat isa. Kung kilala natin ang Diyos, kaya natin i-proclaim ang faithfulness ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At pinupuri natin, pinipraise natin ang ating Panginoon. Diba? Diba? Yung mga partner sa buhay o sa mga nagmahal, diba? Pag kilala ninyo, mahal na mahal ninyo kasi, yung iba hindi kilala, nag-asawa. Ano nangyari? Disaster ang buhay. Naalala ko dati yung marriage email, no? Yung sa sulat lang, tapos kinasal na, tapos sila na. Pen pal later pala. Hindi pala o sa mga pen pal ngayon Pen pal, sulat-sulat lang, no? Kinasal. Disaster ang buhay kasi hindi kilala. So wag niyo ipagkatiwala ang inyong buhay mga kapatid kapag hindi niyo kilala ang isang tao. Pagkatiwala ninyo sa Diyos, check. 100% guarantee. Iingatan kayo ng ating Panginoon. In our conclusion verse, John chapter 7, 37 to 38, on the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them." Sino ba yung river? Sa kanila, meron silang, makita natin yung himala ng Diyos, ano? Nung first Exodus sa Egypt, hinati ng Diyos yung dagat. No? Yung new things na gagawin ng Panginoon sa kanila, baliktad. No? Yung dagat hinati, naging dry land, ito naman pangalawang gagawin ng Diyos sa kanilang pagbalik muli sa promised land ng mga Israelites, yung disyerto, magkakaroon ng tubig. Parehong imposible na tanging ang Diyos lang pwedeng makagawa. No? Na sila ay makasurvive habang papunta sa promised land. Pabalik muli. No? Tayo mga kapatid, para nasa disyerto tayo ngayon. Ano yung promised land natin ngayon?
na makasama ang ating Panginoon. Now, yung living waters na sinasabi, it is the symbol of the Spirit of the Lord. Na pag nag-flow, parang disyerto yung iyong puso. Parang tigang na tigang yung puso. No? Parang dry na dry yung puso. Puno ng pain, struggle, obstacle sa buhay. Parang ang bigat ng iyong pakiramdam. Hayaan ninyong umagos sa puso ng bawat isa yung streams ng Panginoon, no? Sa buhay ninyo. Yung banal na spirito na maghari sa inyo. Let the Lord will flow His Spirit to flow in your life. At maranasan natin yung kalayaan. Maranasan natin yung joy. Hindi ka pagyayamanin. Hindi ko sinasabing pag nasa inyo yung Espiritu, pagyayamanin kayo ng Diyos, but you have the peace and joy sa inyong puso. Kaya mga kapatid, nasain po natin na maranasan natin ang presensya ng Diyos. Iba sa atin parang nahirapan tayo mag-pray. But I encourage everyone na mag-pray tayo. No? Lumapit kayo sa Diyos at patuloy na i-refresh ng Panginoon yung ating puso, yung ating buhay sa kabila ng ating buhay na nararanasan ngayon. Tayo mong natin tumayo. Hallelujah, Lord Jesus. Puri ka, Panginoon. Kami po ay patuloy nagpapasalamat, O Diyos, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa biyaya po ninyo. At Lord, maating iba sa amin ngayon ay patuloy may kabigatan sa puso. May mga panahon, O Diyos, na kami po ay nawawalan na ng pag-asa. May mga panahon na nabibigatan sa lahat ng mga problema, Panginoon. But Lord, kayo po, O Diyos, na nakakilala, kayo po nakakita sa inyo po mga anak na para bang nasa captivity, O Diyos. Napakiramdam nasa disyerto, Panginoon, na wala nang ibang pag-asa nakikita maliban sa iyong comfort, Panginoon. Maliban sa iyo, Panginoong Jesus. Patuloy po padaluhin, O Diyos, sa inyo po mga anak ang tubig ng pagpapala, ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, na magkaroon ng refreshing, Panginoon, at magkaroon ng lakas muli, O Diyos, ang iyo pong mga anak, na magkaroon ng desire, Panginoon, na maglingkod sa inyo, na hindi na namin titingnan yung hindi lang kami mag-dwell, Panginoon, doon sa mga ginagawa mo sa aming buhay noong nakaraan. But Lord, dahil ang nais po ninyo na ang bawat isa sa amin ay magkaroon kami ng testimony, O Diyos, daily, Panginoon, sa aming life, Panginoon Diyos, na makita sa amin, Panginoon, ang iyo pong ginagawa sa bawat araw, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, sa oras na ito, maging sa iglesyang ito, Panginoon, tayo po, O Diyos, ang patuloy na mag-provide. Tayo po patuloy, O Diyos, sa magpala, Panginoon, sa plano mo, O Diyos, sa iglesyang ito. Kung gaano kakasigasig, O Diyos, ang gawaing ito for the past 10 years, Lord God, we pray and we entrust to you, Panginoon, kung ano yung ginawa mo, Panginoon, sa gawaing ito, Lord God, for the past 10 years, ay higit pa, O Diyos, gaya na yung pangako, Panginoon, nagagawa ka ng mga panibagong bagay, Panginoon. Na ikamamanghan ng bawat isa ng yung gawain, Panginoon, ng iyo pong mga anak, O Diyos. Kaya Lord, sa oras na ito, we pray, O Diyos, at we entrust to you, Panginoon, ang iyo pong mga anak, at maging ang gawain ito, O Diyos, maging sa mga kapatid namin nasa YouTube, nasa Zoom, nasa FB Live, Lord God. Ano man, O Diyos, ang kanilang mga pangailangan sa inyo, we pray, Lord God, na nawa, i-grant mo ninyo, Panginoon, according to your will, Lord God. Maring ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay dumaan ng kahirapan sa kanila po mga buhay, sa paglilingkod sa inyo. At ipinakita mo, O Diyos, yung amazing thing sa kanila po mga buhay. But Lord, hindi lang kami mag-dwell doon, but to look forward, O Diyos, to look into the future, Panginoon, na meron kang masigit na gagawin, O Diyos, na pagtatagumpayan ng iyong mga anak. Sa mga ministry, Lord God, ng church na ito, Lord God, na nawa patuloy, O Diyos, na ma-upgrade yung paglilingkod. Magkaroon, Panginoon, ng galak sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng mga ministry, mga kapatid namin, Panginoon, sa paglilingkod, maging ang iglesyang ito, Panginoon. Sa lahat po ng mga technology, Lord God, na aming pong dalangin, na patuloy na magkaroon ng kayusan para ma-upgrade, O Diyos, ang inyo pong gawain
para po sa iyong kapurihan. To declare your goodness and faithfulness, Lord God, sa mundo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all ye saints of God. Sing for joy. Oh, sing.